Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Pinagpalang umaga po sa lahat. Heto po tayo sa programang Biyaya sa Pag-aaga. Dito po tayo sa DWLV BBS FM. Ito po ay araw ng Martes, petsa 12 ng buwan ng Marso. Ako po si Pastora Cynthia Nicolas, coming from Bible Christian Fellowship CBCF Dinaga, at nagpapioneering po sa Jesus Christ the Living God Church Haring. Binabati ko po kayo na magandang umaga. At ang lahat po na mga ginising ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa aming pastora, si Pastora Marisa Tesoro. At ganoon din po ang mga kapwa ko pastor ng AMNI at ng BRED. Ganoon din po ang mga nasa technical side, si Mr. Stephen Bapis. Alam ko po na lahat tayo ay binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon upang makapakinig sa salita ng Diyos. Salamat po sa patuloy na walang sawang pag-antabay sa programang ito. Kaya tayo po ngayon ay manalangin. Diyos Amang banal na makapangyarihan, dinadakila ka namin at sinasamba sa umagang ito. Nais ko po na kami iyong siyasatin. Nababatid mo po ang aming mga puso. Kaya naman, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Ikaw lang po ang maglinis ng aming mga dumi sa aming mga buhay. Buhusan mo po ng iyong banal na dugo. At samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu upang higit naming maintindihan ang iyong nais, ang iyong mensahe para sa aming mga buhay sa araw na ito. Touch mo naman po ang mga puso at damdamin ng bawat makakapakinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po dadako tayo sa ating topic ngayong araw na ito. Ito po ay pinamagatang si Jesus ang kordero ng Diyos. At ang teksto po na ating pagbabasehan ay ibinigay na po sa atin sa aklat ng 1, Kabanata 1, talatang 29. Ito po ang sabi, makipakinig po kayo sa akin. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Basahin po natin ito sa English. The next day, he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Praise be to the living God. Panginoon, salamat po sa mensahe po na nahayag ngayong umagang ito. Ang banal mong salita, Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng wisdom na galing sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako sa iyong ubasan na nawa, Lord. Ako'y maging instrumento lamang. Ikaw po ang maitaas at ang nais mo, ang mensahe mo, ay makita ka namin. Ang iyong mukha, ang iyong puso, ay mapakinggan namin, Lord. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Bago po tayo dumako sa pinakapunto ng tekstong ito, alamin po muna natin kung sino ito si Juan Bautista. Siya na nagpatutuon na si Jesus ang kordero ng Diyos. Na si Jesus ang siyang magliligtas sa sangkatauhan at sa buong mundo sa kapahamakan. Siya po ang pangalawang pinsan ni Jesus, si Juan Bautista, sapagkat ang kanilang mga ina ay magpinsan o magkamag-anak. Kahit silang dalawa ay nagkasama pa noong sila po ay mga bata pa, hindi alam o hindi inaasahan ni Juan Bautista na ito pala ang Mesiyas. Siya pala yung ipapadala ng Diyos para sa ating kaligtasan. Subalit sa tamang panahon ng Diyos, dahil si Juan Bautista ay siya namang itinalaga ng Diyos na maging tagapagpakilala, tagapaghanda at magpapatotoo. Siya po ay
ginamit ng Panginoon. Siya po ay napuspos ng banal na espiritu at naging tagapangaral at tagapagbautismo. Nakilala niya po ang kordero ng Diyos. Sabi po sa 1:16, sinugo ng Diyos ang nagngangalang Juan, na parito siya upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Yun po yung patotoo ni Juan Bautista. So malinaw po na si Juan Bautista ay naatasan lamang ng Diyos na magbautismo kay Jesus upang masunod ang nasa propesiya. Ito ay naganap po noon sa ilog ng Jordan, na habang siya ay nagbabautismo, nakita niya ang taong papalapit sa kanya at ito ay agad niyang nakilala. Kaya't sinabi niya sa mga tao, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa English sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yan po yung pagpapatotoo po ni Juan Bautista kung sino po ang kordero ng Diyos. Ngayon po, magtatanong po tayo, ano ba ang ibig sabihin ng kordero ng Diyos? Ang Lamb of God. Sa Old Testament ay mayroong sistema ng pag-aalay ng sakripisyo upang mapawala ng sala sa mga kasalanan ng mga tao. Alam naman natin na noon at ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't upang walang mamatay sa mga nagkasala, kailangang magkaroon ng kahalili sa pagbubuwis ng buhay. Yung kapalit. Kaya ang kordero, ang tupa na bata pa, yung lamb, na walang dungis, malinis, ay siyang kinakatay at inialay sa altar ng Diyos. Doon sa dako ng kabanal-banalan, merong mga simbolo ng pagsamba. Ito rin ay winiwisika ng mga dugo ng tupa. Kaya po, may halintulad po din natin ito sa isa pang halimbawa na pangyayari sa buhay ni Abraham. Si Abraham po, yung lingkod ng Diyos na talaga namang kinalugdan ng Panginoon. Tinuring niya isang kaibigan na kung saan dumating ang panahon na hiningi ng Diyos sa kanya na ialay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Upang mapatunayan niya ang kanyang katapatan, ito'y kanyang tinupad ni Abraham. Subalit ang Diyos sa sobrang pagmamahal niya kay Abraham, hindi niya ito pinahintulutan. Sino po mismo ang nagbigay ng alay, ng kahalili? Walang iba kundi ang Panginoon. Nagbigay siya ng tupa o ng kordero na siyang naging kahalili ni Isaac bilang alay sapagkat ayaw ng Diyos na si Isaac at si Abraham ay masaktan o kaya mamatay. Meaning to say, ang ibig sabihin, ang kordero ng Diyos ay ang kahalili o kapalit upang maisalba o mapawi o mawala ang kasalanan upang ang tao ay hindi mamatay. Kaya po ang mga pangyayari noong panahon ng mga tao sa Old Testament sa panahon ngayon, gayang pa kay Abraham, ay salamin po natin ngayon. Dahil sa tayo ay totoong nagkasala, totoong madumi sa paningin ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayong lahat ay kailangang mamatay sapagkat lahat naman tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay hindi matuwid. Sabi nga sa Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, wala pong exempted sa kamatayan. Kung tutuusin, lahat talaga tayo mawawala na lang na parang alabok. Mabuti na lamang napakadakila ng Diyos. Sa John 3:16, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So walang iba pong taong may karapatan, may kakayahan na maging halili o kapalit sa ating pagkakasala, sa ating kamatayan, kundi ang kordero ng Diyos. Walang iba po kundi si Jesucristo. Bakit po? Sapagkat si Jesus ay parang kordero, tupa o lamb na walang bahid karumihan, wala inosente at maamo, walang bahid anuman kasalanan.
Kaya po, ang bugtong na anak na si Jesus lamang ang may kakayahang maging kahalili ng ating mga kasalanan. Kaya kinakailangan na ang kanyang dugo ay mabuhos upang tayo ay maligtas sa tiyak na kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ipanatong po ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa balikat ni Jesus, na tayo po na nananampalataya sa Kanya, tayo po ay hindi papahamak, mababahaginan po tayo ng kaligtasang walang hanggang. Na imbis pa tayo ay mamatay, hindi si Jesus, tayo po ay Kanyang isinalba. Sinali niya at inako niya po ito ng buong puso. Kaya po sa atin ngayon na mga nais po lamang ng Diyos na tayo ay manampalataya sa Kanya. Tayo ay mag-surrender ng ating buhay, yung pananampalataya po na may kaakibat na pagsunod. Sundin natin ang kalooban niya. Hindi mo natin kailangang iligtas ang ating mga sarili. Di ba po magkakaroon na naman ng mga event ng pagsasakripisyo ngayong Semana Santa. Nawa po ma-realize natin, let us submit ourselves to God. Yun lang po yung gusto ng Panginoon, magpakumbaba tayo sa Kanya. Akuin natin na tayo ay makasalanan at panampalatayahan po natin na wala pong ibang may kakayahan upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan kundi si Jesus lamang. Gusto niya po na mamuhay tayo ayon lamang sa Kanyang halimbawa, sumunod sa lahat ng pinapagawa ng Diyos. Kaya po nawa ma-realize ang bawat isa na hindi po kailangan magawin ulit yung ginawa ng Panginoon ng pagsasakripisyo, na magkakaroon ng alay-lakad, magkakaroon ng pagsasakit sa sarili, yung pinapalo po yung likod, paglatigo sa likod, pagpapapako sa krus, yung pinaka-worst, sapagkat nasasayang po ang pagbigay ng buhay sa atin ng Panginoon. Malinaw po ang sabi ng kasulatan, si Jesucristo lamang ang nag-iisang may kakayahang tumubos sa ating kasalanan, sapagkat siya'y walang bahid karumihan. At ito po ay Kanyang ginawa isang beses lamang at di na dapat niya pang ulit-ulitin. Tapos tayo po naman ay inuulit-ulit natin taon-taon, tayo ay nagpapakasakit sa ating sarili upang ito'y mawala ang ating kasalanan, pero nagkakamali po tayo. Wala po tayong kakayahan. Huwag nating asahan ang ating sarili, sapagkat si Jesus lamang po ang may kakayahan na tayo'y tubusin sa ating kasalanan. Kailangan lang po manampalataya tayo at sumunod. Kung maalala po ninyo ang kwento sa Israel ng mga Hudyo, na kung saan dahil gusto ng Diyos na iligtas ang mga tao sa kamay ng mga Ehipto, isa sa mga utos niya ang salot na mamamatay ang unang anak. Subalit binigyan niya ng reminder o babala ang mga Hudyo na magkatay ng tupa at ang dugo ay ipuna sa pintuan ng mga bahay ng mga Hudyo, upang ang espiritu ng kamatayan ay lumampas sa kanila at upang hindi mamatay ang kanilang mga anak. At ito nga po ay nangyari. Marami sa mga anak ng Hudyo ang di namatay. Ito ay naligtas. Hindi po katulad ng mga anak ng mga Egyptian na talagang namatay ang kanilang mga unang anak, mga panganay. Ang ibig sabihin po nito, wala pong mamamatay, wala pong mapapahamak kung tayo ay mananampalataya at tayo ay susunod sa utos ng Diyos. Kaya po, isa puso at isa isip natin, Jesus is the final sacrifice, the only final sacrifice. Kita po, mga mananampalataya sa Kanya, hindi na natin kailangang magsakripisyo para sa ating kasalanan. Binayaran na po ito. Hindi ang mabuting gawa natin ang sarili nating kakayahan. Ito po ay tinapos na, pinagtagumpayan na ng Panginoon, sapagkat ang Diyos, sobra po ang pag-ibig sa atin. Tingnan po natin ulit ang sabi niya, siya ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kahit po isang beses lang mang itong ginawa ng Diyos, ito po ay sapat na nangangahulugan po na patuloy pa rin po tayong pinapatawad. Di ba po sabi doon, patuloy na pinapatawad at inililigtas, walang tigil ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. So hanggang ngayon po, patuloy po tayong nililigtas ng Panginoon. Kaya patuloy pa rin tayo sa pananampalataya, patuloy pa rin po tayo sa pagsunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang pagsasakripisyo ng Kanyang buhay para sa atin, para sa iyo, para sa ating lahat,
ay magkakaroon po ng buhay ng walang hanggan na bigay po sa atin. Kaya po, tayo po ay manalangin, tayo po ay mayroon ng buhay na kasiyasiya sa piling ng Diyos. Tayo po ay sumaglit. Maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang pagmamahal. Minsan pa pinaalala mo sa amin na kami iyong iniligtas. Hinango mo mula sa kapahamakan at binigyan ng buhay na kasiyasiya na kasama ka. Nawa po manatili ito sa aming mga puso at isipan upang sa iyo lamang kami tumingin at umasa. Hindi sa ano pa mang bagay o sa aming kakayahan, sa aming sarili. Salamat po, Panginoon. Alam ko, Lord, sa mga oras na ito, nalalaman mo ang mga kalalagayan ng mga anak mo, ng mga lingkod mo. Sino man po, Panginoon, ang mga may sakit, Lord, magpadala ka po, Panginoon, ng kagalingan. Alisin mo po, pawiin mo po, in Jesus' mighty name, I decree and I declare, napawi na po ang sakit, ang anuman pong helang na meron po ang mga anak mo at ang mga lingkod mo. Bisitahin mo sila, comfort them, provide everything they need, God. Salamat, Panginoon. At alam ko po, Lord, na ang bawat isa ay tinouch mo na ang puso. Sinilyuhan mo na po ang iyong mga salita, na ang bawat isa alam namin na kailangan lang naming manampalataya, kailangan lang naming sumunod at maniwala sa iyo, kami po ay maliligtas. Salamat, Panginoon. Kayo po ang papurihan, kayo po ay pasalamatan sa araw na ito. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, abangan po natin ang susunod na programa, ang Kakampi Network News. Alam ko po na ang bawat isa po ay excited upang makinig. Kaya salamat po. To God be the glory. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God.